Visayas, Mindanao at buong mundo. May mga tanong ang ating mga kababayan at panahon na para sagutin ang mga ito dahil ito ang tanong ng Pilipino. Narito po ang unang katanungan. Tanong ng Pilipino mula sa Candelaria, Quezon. Isang single mom, si Pau Comia, at gusto niyang malaman, pwede bang nanay lang ang maging sole legal guardian ng anak niya kahit na nasa birth certificate naman ng bata ang pangalan ng tatay? Attorney Mark? Ang sagot po ay depende sa estado ng nanay o tatay. Kung kasal po ang nanay at tatay ng bata, as a rule po, sila po ang mag-e-exercise ng parental authority jointly. Mangyayari po lang na magkakaroon ng sole parental authority ang nanay kung ang bata po ay non-marital child o ipinanganak siya outside the marriage of the parents. Doon lang po ang pagkakataon na may sole parental authority ang isang nanay. Pangalawang katanungan, tanong ng Pilipino mula sa Santa Ana, Manila. First-time mom naman si Shakira Manalo. At sabi niya, marami akong kilalang mga nanay na ayaw mag-breastfeed ng anak nila sa mga pampublikong lugar at sa trabaho dahil nahihiya o natatakot mapagsabihan. May batas ba na nagpoprotekta sa kanila kung gusto nilang mag-breastfeed sa public o sa kanilang workplace? Attorney Raph? Yes, Tito Boy, meron tayong tinatawag na Expanded Breastfeeding Act. Dito sa batas na to, hinihikayat at minamandato ang mga employers o mga kumpanya na magkaroon ng guidelines para magkaroon ng breastfeeding program ang mga ina. Bukod pa dito, minamandato din na magkaroon sila ng malinis at lugar na specific para sa kanilang breastfeeding program or at tinatawag natin lactation stations. Pero para din pata sa iba, pwede din patunayan at humingi ng exemption ng mga companies kung ayaw nila or hindi nila kaya mag-comply dito sa Breastfeeding Act. Maraming salamat, Attorney. Attorney Raph po yun. Narito naman po ang pangatlong katanungan. Tanong ng Pilipino mula sa Antipolo, Rizal. Gusto namang matulungan ni Bianca Baez ang kaniyang nanay, kaya inilapit niya sa atin ang situation nito. Ang sabi niya, galing po ang nanay ko sa kanyang check-up sa doktor at niresetahan siya ng branded na gamot. Alam kong mahal yung branded na gamot, kaya sinabihan ko siyang itanong kung pwede bang generic na lamang ang ilagay sa reseta. Sabi ng doktor niya, wala raw siyang choice dahil talagang branded ang nire-reseta nila. Tama po ba ito? Paano naman po yung mga walang pambili ng branded tulad ng nanay ko? Attorney Matt? Magandang tanong yan. So, to answer your question, no. Hindi naman nawala silang choice. Actually, under the Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act, required yung mga doktor na kapag nagpe-prescribe na mga ganyan, na isulat yung generic na pangalan ng gamot. So, ang pinagmula naman kasi nito, whether generic ka or branded, same lang naman na epektibo yung gamot dahil dumadaan naman ito sa tests na nag-e-ensure na quality siya at pasok siya. So, yun. So, to answer your question, hindi dapat na branded lang. Dapat ilagay yung generic name. Optional lang kung gusto ng doktor na ilagay yung brand na gusto niya. Maraming salamat po, mga attorney, sa inyong mga kasagutan. Napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan. At kaya naman kung kayo po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po sa ating social media pages o di kaya i-video nyo po ang inyong mga sarili na nagtatanong at ito po ay isend sa amin. Dahil ika nga ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa bawat tanong, bawat pagpapasya, bawat kaba at bawat saya, isa lang ang kahulugan para sa isang ina. Ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Isang nanay ang ating ipagbunyi. Si Mami Sandra Cayetano ang katuwang ni kompanyero Rene Cayetano sa pagpapalaki kina Ate Pia at Kuya Alan. Siya ang ilaw na naging gabay sa kung ano ang tama at mali. Nagturo ng tapang, talino at malasakit sa puso. Hindi man siya ang nasa podyo ng mga talumpati, ang kanyang mga aral, dasal at pagmamahal ang pundasyon ng paglilingkod ng kanyang mga anak.
At sa lahat ng kabutihan at pagbabagong ambag ni na Ate Pia at Kuya Alan sa bansa ay legasiya ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Sabi nila, marriage is made in heaven. Lalo po ang pagiging parents. Si tatay at si nanay ay perfect match. Bakit po? Si tatay, si Senator Rene Compañero Cayetano ay napaka-stricto. Disciplinarian. Kailangan pag sinabi, gagawin. Si nanay naman, isang teacher, si Sandra or kung tawagin Sandy Shram Cayetano, ay napakabait naman. Minsan parang ang sabi ni tatay parang kinukonsinte ang mga bata. Pero perfect po yung match eh. I learned many lessons from each of them separately. Actually, nung bata ako, gusto kong maging lawyer katulad ng daddy ko. Gusto kong maging teacher katulad ng nanay ko kasi pareho po silang idol. Ang hirap pumili. As you know, naging lawyer naman po ako. And doon ko nakita yung hard work ng daddy ko, yung sipag niya mag-aral. Alam ko na galing din siya sa mahirap na pamilya, nagsikap, naging successful. So lahat yun, mga naging inspiration sa akin. Yung nanay ko naman, nakita ko yung sobrang alaga niya sa aming kakapatid, yung tutok niya sa amin. Pagka literally masugatan ka, masakit yung ulo mo, may problema ka, nandun siya para ibigay niya literally yung time niya sa'yo. So, I tried to be that kind of parent din nung ako naman ang naging magulang. So you know, their combination was perfect sa aming mga magkakapatid. So when we honor one of them, we end up honoring both of them kasi team talaga. I've always said that I consider myself very blessed with the kind of parents God gave me. Ang legacy ng parents ko, well, syempre sa daddy ko being a public figure, his legacy lives on kahit nang wala na siya. He is known as the kumpanyero ng bayan. Kilala siya na tagapagtanggol ng mga naaapi. And in my own life, inspiration namin siya ni Alan. Syempre, kasi abogado din kami dalawa. And nakita din namin yung klase ng public service na binigay niya. Sa mami ko naman, ang legacy niya, di man siya sikat na sikat sa lahat ng tao, pero sa pamilya namin, sa lahat ng nakakilala sa kanya, lahat nagsasabing walang kaising loving ng mami ko, walang kaising nurturing at mapag-alaga katulad ng nanay ko. Yan naman ang legacy ng nanay ko. But ngayon, di ko na sasabihin yung edad. We love you, Ma'am. Happy, happy, happy birthday. We honor you. We honor your legacy and the legacy of Dad because yan po ang ginawa ng Panginoon. Diba? God gave you a joint legacy. Sabi nga nila, no? Kung gusto mo makita yung puno, kailangan makita mo po ang bunga. We are who we are, kaming mga anak ng tatay at nanay ko, dahil yan po ang binigay na parent sa amin, si Mami Sandy at si Tatay Rene. So Mom, on your birthday, I wish you all the best. We love you so, so, so much. I pray that you continue to be strong, that you have the passion for your art. Napakagaling na artist ng mami ko. And that kami namang mga anak mo, makapagbigay naman sa'yo ng joy. That we can give you joy, Mom, for the rest of your life. God bless you. We love you. So sa araw na to, na very special sa amin, ever since we were born, di ba? Kasi June, pasukan na eh. Pero bago magpasukan, June 1 muna, birthday ni Mami. So from the bottom of our heart, God bless you, Ma'am. Happy, happy birthday. We love you so much. Happy birthday po, Mami Sandra! Iba't ibang kababaihan, iba't ibang laban. Ngunit kailan tama ang sumulong, kailan tama na, at dapat nang umurong. Si Nanay Espeng, inirereklamo si Lola Remy, ang hilaw niyang biyanan sa paninira sa kanya at sa kanyang mga anak sa una. Ang depensa ni Aling Remy, nagnakaw naman talaga ang anak ni Espeng at totoong umiinom si Espeng habang nagbubuntis. Sino ang lalaban? Sino ang aatras? Ang kanilang harapan, abangan sa Case to Face to Face to Face. Si Teacher Fe, isang guro, hindi lang sa apat na sulok ng silid-aralan, inihahanda ang mga bata sa laban ng buhay, maging sa gilid ng kalsada, sa lilim ng puno, sa ilalim ng tulay. Ginagawa niyang magturo, ngunit paano siya tutuloy kung siya mismo ang dinapuan ng kapansanan? Ipagbunyi natin ang teacher sa ilalim ng tulay. Sa salamat.
At ang mga labang hindi sinukuha ni Alexi Brooks hanggang sa maabot niya ang korona ng Miss Eco International 2025. Pagkwentuhan natin sa Ask Boy Abunda. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.